Sa nakaraang video ay nakita nating matapos ang mga kaganapan sa arena ng mga Lin family ay lumipat ang eksena sa bakana ng Dark Moon Supreme family na kinabibilangan ng magnanakaw ng panty na si Liang Yu. Kung saan makikita sa loob nito ang nakaluhod na hangal na si Zhao Yang at mariin itong humihingi ng tawad kay Steward Chen at sa hangal na patriarch ng Dark Moon family dahil sa pagkabigo niyang makuha ang minahan ng mga Ye family na ayon sa utos nito. At may pagpapaliwanag nitong sinabi na di nila sukat akalaing magagawang matalo ng basurang si Ye Xinghe ang kanyang anak na sa 5th Heavenly Layer Realm kaya napapayag sila ng ating bida sa isang pastahan at bukod pa dun ay din nila inaakalang magagawa nitong makapag-breakthrough sa 6th Heavenly Realm sa lalong madaling panahon lamang na talagang imposible kung iisip para sa isang kagaya nito. At dagdag pa ng hangal upang makaganti sa ating bida na ang kagaya ni Ye Xingheng Cultivator ay maaaring maging banta sa angkan ng Dark Moon family kung hahayaan nilang magpatuloy ang paglakas nito kaya naman gusto sana niyang hilingin sa hangal na patriarch na si Liang Xian na agad na magpadala ng papas lang dito upang di na ito maging banta pa sa kanilang lahat. At matapos noon ay makikitang mariing nag-aantay ang hangal na si Zhao Yang sa magiging tugon ng patriarch sa kanya na makikitang tila di pinapansin ang mga pinagsasasabi nito at seryoso lamang nitong tinitingnan ang hangal habang nag-iisip sa kung anong magandang gawin para sa nalalapit nilang problema. Kung saan makikitang talagang naligay ang hangal sa isang seryoso at malalim na pag-iisip dahil kung magkataon ngang talagang may balak si Ye Xingheng maghigantay sa kanila ay talaga isa itong malaking problema sa oras na lumakas na ito ng tuluyan. Maya-maya pa matapos ng kanyang pag-iisip ay mariin niyang kinlaro sa hangal na si Steward Chen kung totoo ba ang pinagsasabi ng hangal na si Zhao Yan na si Ye Xinghe ay kasalukuyan ng nasa peak 5th Heavenly Layer Realm at may lakas ng peak 6th Heavenly Layer Realm. Bukod pa doon ay mariin niyang tinanong kung may katotohanan ba ang lahat ng nasagap nilang balita patungkol sa cultivation level ng ating bida. At ang kanyang mga tanong patungkol sa cultivation level ni Ye Xinghe ay agad namang sinang-ayunan ng hangal na si Steward Chen dahil meron silang pinagbasihang matibay na katunayan na siyang magpapatuto sa nakakapangilabot na lakas ni Ye Xinghe. At ang sinasabi nitong katunayan na kanilang pinagbasihan ay ang mga cultivator mula sa Heavenly Star Academy kung saan iisa ang mga sinasabi ng mga ito na si Ye Xinghe daw ay isang genius na nagawang mabuksan ang 6 na soul crystal na talagang lubhang pambihirang magawa kung walang malakas na soul force at bukod pa doon ay napag-alaman din nilang si Ye Xinghe ay disciple mismo ni Vice Principal Shu. Bukod pa sa kanyang mga sinabi ay pinagbasihan din daw nila ang ipinamalas ni Ye Xingheng lakas sa training ground kung saan nagawa nitong talunin ang leader ng mga rebel ding ng gulo sa kanila at maging si Lei Hong ng Thunder family na may lakas ng peak 5th Heavenly Layer Realm ay nagawa din itong matalo sa ibabaw ng arena ng mga Lin family. At matapos ng hangal na patriarch ng Dark Moon family na si Liang Xiang na marinig ang pinagsasabi ng hangal na si Steward Chen ay naguguluhan nitong tinanong na kung meron ngang ganitong abilidad si Ye Xinghe ay sa anong dahilan naman at na-expelled ito sa Heavenly Star Academy. At ang kanya namang katanungan ay agad na tinugunan ng hangal na si Steward Chen kung saan sinabi nitong ayon sa kanilang nasagap na balita ay kagagawa nito ng North Guardian Lord. At bukod pa doon ay biglang may naisip na kahibangan ng hangal upang mapahamak ang ating bida na agad din naman niyang sinabi kung saan sa nangyaring martial contest ay malakas na isiniwalat ng prinsesa na may pagmamahal ito kay Ye Xinghe na kung kanilang ipapakalat ay maaaring ikagalit ng North Guardian Lord kay Ye Xinghe at sa ganang paraan ay di na sila mahihirapan pang asikasohin ito dahil ang North Guardian Lord Mansion na mismo ang gagawa nun para sa kanila. At sa mga sinabi ng hangal na si Steward Chen patungkol sa pagitan ni Ye Xinghe at ni Princess Yuning ay makikitang labis talaga itong nabigla dahil sinong maniniwala na ang isang prinsesa ay magkakagusto lamang sa isang hamak na commoner kaya naman agad niyang kinlaro sa hangal kung may katotohanan ba ang kanyang mga narinig mula dito habang namamakas sa mukha nito ang labis na pagtataka. At ang kanyang mga katanungan ay agad na sinang-ayunan ng hangal kung saan sinabi nitong 100% silang nakakasigurado dahil sa dami ng mga cultivator na nakarinig ng mga pinagsasabi ni Princess Yuning sa ibabaw ng arena. At dagdag pa ng hangal habang namamakas ang labis na inggit kay Ye Xinghe na maging siya ay di din makapaniwala nung una dahil talaga namang imposible nga itong mangyari subalit na bago ang kanyang paniniwala ng mang-alap na sila ng impormasyon patungkol dito. At matapos nitong masabi ang kanyang pagkainggit ay sinabi naman ng hangal na patriarch na kung talagang totoo na disciple nga ito ni Vice Principal Shu at maging ang prinsesa ay may gusto dito ay di nila ito papwedeng galawin basta-basta dahil sa madami silang makakalabang tao na magtatanggol kay Ye Xinghe.
At dagdag pa nito habang may seryusong ekspresyon na si Vice Principal Shu at lalong-lalo na ang prinsesa ng North Guardian Lord ay lubhang napakalakas na kalabanin at kung sakali ay wala silang kakayahang lumaban sa mga ito dahil sa katatayuan ng mga ito kumpara sa kanilang clan at ibig sabihin lamang nito ay di sila kikilos para asikasuhin si Ye Xinghe dahil magkakaroon lamang sila ng malalakas na kalaban. At sa mga sinabi ng hangal na patriarch na si Liang Xiang ay labis na kinabahan ng hangal na si Steward Chen dahil mukhang di na sila makakaganti kay Ye Xinghe kaya naman sinabi niya sa patriarch na ang buong Ye family ay matagal na nilang inaabuso sa pamamagitan ng pagtataas ng tax ng mga ito sa kanila na sanhi ng madaming pagkamite sa gutom ng mga miyembro nito. Bukod pa doon ay sinabi din niyang ang dating patriarch ng Asher Feather Clan ay nagpakamatay din dahil sa galit sa Dark Moon Supreme Family at ito ang magiging dahilan ni Ye Xinghe upang maghigantay sa kanila at kung magpapatuloy ito sa paglakas ay baka mahirapan na silang kalabanan pa ito at sinabi pa nito upang lalo niyang makumbinsi ang hangal na patriarch na asikasuhin si Ye Xinghe na kung dumating ang panahon na lumakas na talaga ito ay 100% siyang nakakaseguradong maghihiganti ito sa kanila. At dagdag pa ng hangal na kung ganun din lamang ay kailangan na nilang kumilos at agad na asikasuhin si Ye Xinghe upang di na ito maging banta pa sa kanila sa hinaharap at upang di na ito makapagbigay pa sa kanila ng matinding problema. At sa mga panghihikayat ng hangal na si Steward Chen ay tila na bago nito ang pasya ng hangal na si Liang Xiang na makikitang tila napapaisip ng malalim sa kung anong dapat niyang gawin dahil di maitatangging napakalakas ng background ni Ye Xinghe subalit kung hindi naman sila kikilos ay maaari itong lumakas at magbigay sa kanyang clan ng malaking problema. At matapos ng kanyang malalim na pag-iisip ay sinabi nito sa hangal na si Steward Chen na ang mga iniulat nito patungkol sa ating bida ay labis na nagbibigay sa kanya ng sakit ng ulo dahil di niya mapagpayahan ang dapat na gawin. Subalit naisip din niyang meron pa namang paraan para asikasuhin si Ye Xinghe upang di na ito maging banta pa sa kanila at matapos niyang magsalita ay agad na niyang iniutos sa hangal na si Steward Chen na magpadala ng mga cultivator na may lakas ng 7th Heavenly Realm expert upang madali lamang itong mapaslang at bukod pa doon ay ipinag-utos din itong kailangang maging malinis ang trabaho upang di na lumaki pa ang problema nila. At ang kanyang mga utos ay labis namang ikinatuwa ng hangal dahil ngayon ay makakabawi na din sila kay Ye Xinghe kaya naman agad nitong sinunod ang utos ng hangal na patriarch upang di na magbago pa ang isip nito. Habang agad namang tumayo ang hangal sa kanyang kinauupuan matapos niyang makapagbigay ng utos kay Steward Chen. At makikitang kasalukuyan na itong papalabas ng kwarto nang biglang may isang bagay na naalala ang hangal kung saan agad niyang sinabi kay Steward Chen na may gusto pa pala siyang idagdag na makikitang napalingon naman dito ng may pagtataka. At habang nakayuko ang hangal ay sinabi na ni Patriarch Liang Xiang na naalala niyang ang hangal nga palang si Steward Chen ang dahilan kung bakit tumataas ang mga taxes ng Asher Feather Clan dahil ito ang naglilipat ng mga tax ng Zhao Clan patungo dito na siyang dahilan kung bakit nadudubli ang tax nila at ayaw na niyang maulit pa ito. At habang nagsasalita ang Patriarch ay makikita namang labis na kinabahan ang hangal dahil agad nitong naintindihan ang ibig nitong sabihin. At makalipas nga ang ilang sandali ay di nga ito nagkamali sa kanyang hinala dahil nang lumingon dito ang hangal na patriarch ay agad nitong sinabi na ang lahat ng mga ito ay kasalanan ng hangal na si Steward Chen kaya naman kung di ito nito magagawa ng maayos ay alam na nito ang magiging kabayaran ang pang-aabuso nito sa kanyang katatayuan sa kanilang clan. Na agad namang tinugunan ng hangal kung saan nakaluhod pa itong nangako sa hangal na patriarch na magagawa niya ito ng malinis at di na madadawat pa ang pangalan ng Dark Moon family upang di na sila magkaroon pa ng malaking problema. At matapos nitong masabi ang kanyang pangako ay makikitang agad na ding lumabas ang hangal na patriarch habang naiwan namang nakaluhod ang dalawa sa sahig ng Dark Moon family. Maya-maya pa nang makalayo na ang hangal na patriarch na si Liang Xiang ay agad na ding tumayo ang dalawang hangal na napatingin pa kung tuluyan na bang nakaalis ang hangal nilang patriarch. At nang makasigurado na ang mga hangal na wala na talaga ang patriarch ay agad nang nagsalita ang patay gutom na si Zhao Yang at may pagpapasalamat nito sinabi na sa oras na malutas na nila ang problema sa ating bida ng maayos ay agad nilang gagating palon si Steward Chen sa pagtulong nito sa Zhao Clan. At matapos makapagsalita ng patay gutom na si Zhao Yang ay makikitang agad na din naman itong tinalikuran ng hangal na si Steward Chen upang lumisan na din sa silid ng kanilang pinagpulungan. At ang biglaang pag-alis nito ng may masungit na ekspresyon ay di naman nagustuhan ng patay gutom na si Zhao Yang kaya naman sa isip-isip niya ay talagang mangmang ang hangal dahil nagmumuka na itong asong sunod Sun Yuan sa Dark Moon Supreme Family.
At dagdag pa nito na kung iniisip nitong ganun lang kadaling banggain si Ye Xinghe ay nagkakamali ito. Dahil sa oras na makasagupan na ng mga ito si Ye Xinghe ay malalaman din ng mga ito kung gaano ito katalino at kung gaano kalakas ang tunay nitong lakas na madaming beses na nilang nasaksihan. At matapos ang tagpo sa mga hangal ay lumipat naman ang eksena sa isang isla sa gitna ng Blue Carp Lake kung saan sa gitna nito ay makikitang may malakas na aurang nagmumula sa isang misteryusong cultivator. At ang nag-umapa palang aura na makikita sa itaas ay nagmumula pala mismo kay Ye Xinghe kung saan nasa gitna ito ng kanyang pagta-training sa isang isla sa gitna ng Blue Carp Lake at makikita sa paligid nito ang nag-umapa niyang aura habang team naman itong nagko-cultivate kung saan ang pulidong enerhiya na ilinalabas ng lawa ay makikitang mabilis niyang na-absorb. At habang ang ating bida ay nasa malalim na konsentrasyon ay makikita naman sa likuran nito ang prinsesa ng North Guardian Lord Mansion na si Xia Yuning kung saan tinupad nga nito ang kanyang mga pinagsasabi sa ibabaw ng arena ng mga Lin family kung saan talagang ang di na ito humiwalay pa kay Ye Xinghe matapos niyang isiwalat na pagmamay-ari niya ang ating bida. At makalipas nga lang ang ilang sandali ay lumipat muli ang focus kay Ye Xinghe na makikita nating tuluyan ng damilat mula sa kanyang pagko-cultivate sa ni Alice na tapos na ito sa kanyang ginagawa. At pagkadilat ng ating bida ay agad nitong napansin si Princess Yuning na nasa isang gilid malapit sa kanyang kinauupuan. Kung saan pagkalingon dito ni Ye Xinghe ay nakita niyang nakatulog na pala ito sa pagbabantay sa kanya senialis na natagalan din sa pagko-cultivate ang ating bida. Habang makikitang talagang nasa mahimbing itong pagkakatulog habang nang iintay kay Ye Xinghe. At nang makita ng ating bidang mahimbing ang pagkakatulog ng prinsesa ay minabuti niyang agad itong lapitan kaya naman agad na din siyang nagpatalon-talon sa ibabaw ng tubig papalapit kay Xia Yuning. At nang makalapit na siya dito ng bahagya ay makikitang tila may masayang mukha ang ating bida ni Alice na masaya din naman itong makasama si Xia Yuning sa kanyang pagpapalakas. Habang makikita pa din naman si Xia Yuning na walang kaalam-alam na linipitan na pala siya ni Ye Xinghe dahil sa mahimbing niyang pagkakatulong dahil sa pagod sa mga nakaraang nangyari. At nang makita ni Ye Xinghe wala itong balak na gumising ay napagdesisyonan niyang bigyan ito ng pansamantalang kumot upang di ito ginawin sa kanyang pagpapahinga dahil ang Blue Carp Lake ay may napakalakas na malamig na enerhiyang ilinalabas. At makikita nating di na nga nagdalawa pang isip ang ating bida dahil tuluyan na nga nitong kinumutan ang prinsesa upang di ito ginawin sa malamig na klima ng lawa. Subalit habang kinumutan niya ito ay bigla din naman itong nagising mula sa kanyang pagtulog at nagtataka nitong iniisip ang kung anong ginagawa sa kanya ni Ye Xinghe. At ang kanyang biglaang pagkagising ay bahagya namang ikinagulat ni Ye Xinghe na makikitang napatanong pa sa prinsesa sa kung bakit bigla ata itong gumising sa kanyang pagpapahinga. At ang kanya namang katanungan ay ditinugunan ni Xia Yuning dahil makikitang tinanong pa nito si Ye Xinghe sa kung anong ginagawa nito sa loob ng kanyang kwarto ni Alice na naalimpungatan pa ito sa biglaan niyang pagkagising mula sa kanyang pagpapahinga. At ang kanya namang katanungan ay tila ikinabigla naman ni Ye Xinghe dahil di niya akalaing maaalimpungatan pa ito sa biglaan nitong pagkakagising ng dahil sa kanya. Kaya naman habang namumukat-mukat pa si Xia Yuning ay sinabihan ito ni Ye Xinghe agad nang gumising dahil wala naman ito sa North Guardian Lord Mansion dahil kasalukuyan itong nasa labas ng kanilang palasyo kasama niya. At dagdag pa ni Ye Xinghe na mukhang nahihibang na ito dahil mas pinili pa nitong sumama sa kanya kung saan ang makakain lamang nito ay hangin at ang matutulugan ay parang, di katulad ng maganda nitong matutulugang kwarto sa loob ng North Guardian Lord Mansion na mayroong masasarap na pagkain at bukod pa doon ay nakasigurado pa ito sa kanyang kaligtasan dahil walang sino man ang mangangahas na pasukin ang kanilang palasyo sa dami ng bantay na malalakas na cultivator. At ang lahat ng mga pinagsasabi ni Ye Xinghe ay tinugunan lamang ni Xia Yuning nang may kasamang pang-asar sa pagsasabing wala naman itong magagawa sa kanyang piniling buhay dahil masaya na siyang makasama si Ye Xinghe at bukod pa dun mas mabuti nang lagi niya itong nakikita kisa naman sa nasa maganda nga siyang katatayuan sa loob ng palasyo subalit di naman siya nakakasigurado sa kaligtasan ni Ye Xinghe. Maya-maya pa matapos niyang magsalita ay napagtanto niya ang kanyang mga sinabi kaya naman makikitang tila bahagya pa itong nahiya kay Ye Xinghe dahil sa kanyang mga sinabi. At habang ang dalawa ay nasa isang magandang moment ay may bigla namang pag-ataking pumutol nito ng biglaan na nagmula sa di pa malamang cultivator kung saan makikitang mabilis na papalapit ang nasabing pag-atake.
Na agad na ikinaalerto ni Ye Xinghe dahil naramdaman niyang di din basta-basta ang lakas ng papalapit sa kanilang pag-atake kung saan maaari sila nitong mabigyan ng isang matinding pinsala sa katawan kung sakaling di nila ito ilagan at buo nilang masalo ang nasabing pag-atake. At mabuti na lamang ay makikitang nakailang agad si Ye Xinghe dala si Princess Yuning sa huling sandali kaya naman ang malakas na atake ay tumama lamang sa isang bato na kanina ay sinandala ni Xia Yuning at ang pagtama ng pag-atake mula sa misteryusong cultivator ay nagdulot ng isang malakas na pagsabog kasabay ng malakas na pressure. At matapos ng ating bidang makabawi ng balanse mula sa biglaang pag-atake ay agad nilang tiningnan ang kanilang pinagmulan bago sila umilag kanina. At bahagya itong namangha sa lakas ng pag-atake dahil makikitang ang batong tinamaan nito ay kasalukuyan ng naglaho ng parang bula senialis na di din talaga biro ang ataking ibinato sa kanila ng di pa malamang cultivator. Guys, wag mo muna skip ang ating video dahil may gusto lamang ang Lodi nyong ipabatid. Guys, ipagpatuloy nyo lamang ang pagsuporta hanggang sa maabot natin ang 10k subscriber nang ganahan naman tayong mag-upload at masaya na ang idol nyo sa channel na ito. Salamat! Guys, pasensya na kung dito ko muna puputulan ang ating episode dahil kinyo lang ang idol nyo sa low material. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan magpapakita na ang mga hangal na bigla ang nagbigay ng isang malakas na sneak attack sa ating bida at ang bawat isa sa mga ito ay nagtataglay ng napakataas na level. Kaya naman agad na mapapagpayahan ni Ye Xinghe umiwas muna sa pakikipaglaban dahil di pa din siya nakakabawi ng kanyang buong lakas mula sa pakikipaglaban niya kay Lei Hong sa naganap na martial contest kaya naman makikitang agad na tumakbo ang ating bida papalayo sa mga hangal kasama si Princess Yuning. At base sa mga sasabihin ng mga hangal habang naghahanap sa ating bida at sa prinsesa ay mapapag-alaman din niyang mula ang mga ito sa Dark Moon Supreme Family. Kaya't kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon nang sa ganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng komento sa ibaba na lalong magbibigay sa akin ng kumpiyansang lumaban, mag-upload. Thank you mga idol.